Arts by visiting the National Museum of Fine Arts today. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid kaban! Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating. Ng ating walang gutom program. Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ng serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino. Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Salamat, President. Salamat. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sentruhan mga balita, pangmusta, ngan iba pa, Info Centrum. Info Centrum. Ngatanan, may kalabutan, bahinan, tama nga informasyon. Info Centrum, Ben Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Centrum, Info Centrum. Nato na oras sa kabarangay, medyo na kita 11 minutos na nakalabay alas 2. Maupay nga halag, welcome haton taramdan na Info Centrum pa na Friday. May nakita yan May 8 Ate Merns. Kaupay, waray pa kita pag titikang adi na text na Ate Merns, ginpapaplay adton Info Centrum chat siya. Kanina i-play natin syempre ito na Info Centrum chat siya. Ate Pen Pumida, ito na iyo kahampang as usual para yan ang adlawhan Friday. Kapod natin didi Master Control Engineer Mark Gagwa. Transmitter Chief Tig Joey Policarpio, pinagito na supervision ni Ate Ruth Rivera Bunda. Uy, maupay nga kalup adin aton pinakauna nga nag-greet didi aton comment section.
Sano ka mauli nga diha Borongan, Mad Sherlyn. Maupay kuno nga kilip gipapausu imadi. Happy birthday kan Fina Biato, asawa ni Padibatch Enteng. Ay, uy, yan na ngayon ito na birthday ni Fina Biato. Asawa ini ito na ato na batchmate batchmate Enteng. Happy birthday Mrs. Fina Biato. Nga gihapon hadton iba pa nga mga nagsasalinurog hadton ira birthday na May 8. Happy birthday ha iyo. Siyempre nga dahadton iba pa nga aton mga ka-live stream aton adalah ira tagsa nga panimalay namamati. Maupay nga kilop sige updi kami niyuhin mga less than 1 hour na kay 12 minutos naman ito na nakalabay alas 2 para naman diri ka mo maligbukan ano ba ito na latest didiha aton na syudad ito na Borongan. Habugos nga sinirangan na Samar. Ayan, nagliliwat kitahan aton intro. Unina, ipapabati natin na aton Info Centrum chat siya. Ikang pala kita hagawas, gipapasui. Bisan ko na madalumdum yan iton kalangitan didiha amon syudad ito na Borongan, pero feel mad sa Sherlyn ito na heat index mapaso yadiman nga ni Engineer Mark aton daw i-flash dida aton pinakaorhi nga aton igyan na send ha Info Centrum paki-flash dida aton heat index nga aton experiensyahan hasakubhin na tulo na kaadlaw hala daw or sunod-sunod na ini nga mapaso aton daw dida flash aton last nga aton ginsend anay para hiton aton pagtagapanahon dinhi aton syudad ito na Borongan. Oy, shout out kay V Tolentino Gumban watching from Pavia, Iloilo. Kuya Randy Tejas, ando na po si Ate V. Tapos na yung kanyang program. Pero nakikinig yan ngayon si Miss V Tolentino Gumban. Watching from Pavia, Iloilo. Taga dito kasi Ate V, Iloilo. Amo ba ito na akin pag-pronounce? Tama ba ako, Randy? Pavia, Iloilo, Pavia ba? Aha. Sige, katatapos lang po ng program ng Philippine Information Agency. Di man iton heat index nga magkasunod-sunod. Ana May Dunila Fenisa, maupay nga kilop ha Barangay Mantang watching from Kuwait. Maupay nga kilop, maupay nga adlaw di na naman ha Kuwait. Oy, nakaistorya ko Ate Rosa ba, Fenisa, nagtatrabaho dito naman na Hong Kong. Ano ni mo, Ana May Dunila Fenisa? Mama Fenisa di Dahab Mantang, oo. Mati ko kaurup dan kagud kay Fenisa, Di man, nasa ring Mr. Pag-asa, mag-iikatulo na kaadlaw nga nakaka-experiensya kita sobrahin ka mapaso nahimumutang kita ha danger level na heat index diniha ato na syudad hito na Borongan nasa ring Pag-asa yadaman han May 6 inabot 45 degrees Celsius aton heat index diniha ato na syudad na Borongan. Tapos sinundan inihan May 7. So han May 6 asyaan gipapasui didiha Mad Sherlyn han Wednesday yada man hito na aton monitor 45 degrees Celsius aton heat index aton Wednesday. Sinundan ini han Thursday May 7 inabutin 43 degrees Celsius. Nganyan na nadaman nga adlaw May 8 ginlalauman nga pariho kakilip an heat index nga 43 degrees Celsius. Nga na posibleng pa nga ni ini magpadayon pa nga da buwas May 9 na Sabadong adlaw.
hin pagkamapaso. So darahini iton pahimatngon iton sagdon ito naton health authorities labi na aton mga residente ba ayawani kita pag iniha pag pinaadlawon inumhin damo nga tubig nga nasundon adton mga pitad para maiwasan iton heat exhaustion nga heat stroke. Naabat kita hindi ba kung sobrahin na kagipapasui pariho madshirlin hin na mabutlaw iton aton pag-abat. Asya daw ang siring kaninan balita na balitang hali na mention an na Borongan City hakamapaso. Oo. Yan ang adlaw posibleng pumalo hanggang 43 degrees Celsius. Pariho gad asya gad nga pag-abot ko nga di opisina pero kingin papalnangan. Taramnim gin papalnangan iton bang mauhaw nga mapaso. Nasa ring naman na natin mga health authorities, inom kunuhin tubig, ayaw paghulta nga uuhawon ka na nga gisobra na iton imo uhaw mainom ka diri pa sobra iton imo pag-abathit ka uhaw. Alright, so amin ni adton pasabot han pag-asa para yan ang adlaw ini nga sunod-sunod ngayon nga tulo na kaadlaw nga sobrahin ka mapaso diniha aton syudad hiton Borongan. Bueno kabarangay, may na kita 18 minutos na nakalabay alas 2. Ala daw Engineer Mark dihin panawagan anay from Civil Service Commission i-flash taliwat ading infographics from Eastern Samar Provincial Information Office adto na pag-aghat ini na provincial government kabakihang adto na Civil Service Commission and CSA Field Office and Eastern Samar nga dahito na mga Eastern Samareños nga kuha kamo hin examinasyon via CSC para maging qualified kamo pagsulod government service yada man pen and paper test CSC exam application kay magkakamay-ada hin online yadi man magkakamay-ada hin on-site application para inihiton pen and paper test pag bubuhaton ini ti arabot nga Martes sunod pa nga Martes Mayo 26 nga na 27 didi ini Capitol Gym syudad hiton Borongan. Pero kinahanglan magpa-schedule anay kamo hin appointment pinaagi CSC e-serve antes ka mo mag-submit hadton iyo naman na application. So ton iyo mga ginkikinahanglan nga isumiter na fully accomplished civil service form, examination fee nga 500 pesos. Pareho la ini iton bayad iton na professional sugad man iton sub-prof. Iyo original photocopy ngan photocopy hinbisan nga government ID. So giimportante iton government ID. Ngan kun waray dida nakabutang date of birth dida hiton iyo valid ID, pwede ka mo mag-submit han iyo PSA birth certificate. Kinahanglan mag-andamdaman kamo hin upat ka pidaso nga identical passport size ID picture. Sige pwede ini downloadable man adton application form. Oo. Pwede ka mo dida via internet dida hiton website hiton civil service. Pwede niyo i-download adton application form ngan kinahanglan kumpleto eksaktuhan niyo adton impormasyon nga iyo ibubutang dida hiton porma. Ngan diri pwede iton malihog la kamuhin pagpasubmit. Kinahanglan personal hikamo iton masubmit han yung application. Kinahanglan kompleto adton mga requirements para malikyan nga pag pinabalik-balikon kamo or di kaya madelay or magkamay-adahin disqualification hadton iyo naman application. Ayan. Sa amo iton an pasabot han civil service sugad man pakigsumpayan hiton provincial government hiton Eastern Samar.
Uy, Ma'am Bacor, maupay nga club anaton ini friendship nga principal di San Gregorio Elementary School. Sano daw la kami makakabalik na naman na San Gregorio Elementary School, maupay nga club. Ma'am Rosita Hammer Bacor. Ay, nadugang kuno nga ni Mad Sherlyn Hinbutlaw, so gadihin ka mapaso, maupay la pagbabad hasalog. Pataghem di dah barangay Kanabong, pa daw guin nga gindadayo yan ang pariguan ha Kanabong, Tanggapa, asya ba Ate Merns, sugad man ha Surok. Uy, nasiring Mad Sherlyn, adihi Ate Merns, umangken ka daw niya. Umangken Ma'am Sherlyn, hidlaw na haim. Mamumustahi Ate Merns ka na Mad Sherlyn ni Carta Dadison. Ayan, so maupay ito na ito na mga teachers yan na Mad Sherlyn in naka-rest ba yan na? Or padayon lagi hapon ito na mga gina-attenderan nga mga training ito na ito na mga magturot do. Na-mention ko ini nga pagtag teachers adiman bisan ko na bakasyon na may dakita dida mga pictures nga video clips credit to Sir Abner Aclao hiton DepEd Eastern Samar Division adton GSIS ang Government Service Insurance System kon GSIS amo in formal nga iragin turnover adton magkaiba-ibang ICT equipment. Imagine Mad Sherlyn, pagkadakuhin na kantidad igin hatag la ini grant hadton Government Service Insurance System kon GSIS nga da naman Humonhon National High School. So dida ini habong tuhan giwan na abot ini nga ICT equipment hin 400,000 pesos. So nakigsumpayan adton GSIS nga da naman na Department of Education ida man nagpaka-box pa iton inhiya nga mga kagamitan, 3 nga laptop, wow, 2 nga Epson printers kagigagamiti ini di dahiton ira eskwelahan nga na 2 nga 55-inch smart TV nga nalabot lahini may dadaman 13 nga mobile tablets. So gagamiton ini hiton na digital learning ngan iba pa nga academic activities hadton na mga estudyante. Kakilog pala turnover May 7 han GSIS nakadtuhira Sir Abner Humonhon Island kakilog May 7 ngadto ini Humonhon National High School pinaagihan pakigsumpayan nga dahiton DepEd Eastern Samar Division mismo adton Vice President pahan GSIS yada nga naka sunglasses nakabusag hin polo shirt hi GSIS Vice President Maria Rosana Sanchez tinambong paanohan aktibidad nasa ring Ma'am Sherlyn sana all. Ang representante naman ni Assistant Schools Division Superintendent, si Sir Raymond Capacite, amuin Dr. Jonathan Mirillo, iton Education Program Supervisor, hiton DepEd Eastern Samar. Amin hiya adton nagrepresentar kan ASDS Sir Raymond Capacite. Ngan nakadadlaman hi Sir Edgar Tinasas an aton dati Schools Division Superintendent Borongan City Division adto na niya promoted na adto naman regional office iton DepEd hiyaliwat ini iton may dangani mga adapt a school nga mga program hiya ini iton nakatuka hi Sir Edgar Tinasas. Barangay Chairman Humonhon Reynaldo Kulandog
ano in nga barangay dida ha humonhon kay damo may ton mga kabarangayan ano. An General PTA President Junicia Bawang, an SSLG President Mark Eman Herobesi, ngan syempre adton school head hi Sir Leo Abunales. Amo iton hiraya dahito na mga pictures para naman personal nga karawaton ano adton hatag han GSIS. Nasa ring Sir Edgar Tinasa sa dahton iya message gidakay daw gud ini nga bulig ano han mga stakeholder sugad hiton GSIS iton iginahatag ba ano ini nga ira adapt a school program labi na ngadto hiton mga gighagrayo nga mga eskwelahan nga hira talaga ito nagkikinahanglan ano hin ayuda di man aton pamatian paki-play Engineer Mark ano adton haliputay nga mensahe ni Sir Edgar Tinasas. Ay dida haliputay ano nga video clip dida ini hadton short program nga dumara ka ni Sir Edgar Tinasas. Yes. Nakakatawa po ng puso. Vice President pupunta po ng humunhon. Yes, thank you. The team of Ma'am Rosana, tsaka our branch manager of GSIS Tacloban, Ma'am Rosini. Hindi po kita makakalimutan kasi yung pangalan po ng asawa ko katulad pareho po. Nice. Si Ma'am Inday, our GPTA President, and the rest of my team coming from the Department of Education, Regional Office, and the Eastern Samar. Maupay nga aga. Maupay man, Sir Edgar. You know, I've been with the Arapa School since it was created because I've been a coordinator and I have witnessed a lot of transformations done because of stakeholders' support. DepEd would like to convey the development to all the areas in the entire archipelago. But much as DepEd wanted to have it, to penetrate all these areas, it's not possible because of the challenges that will always pose across our ways. Pinagaganda namin yung mga classrooms, pagkatapos na ma-build, sisirain ng bagyo, tapos tumba na naman, masusunog, magkakaroon ng earthquake. So napakaraming challenges po. So without the support of the stakeholders, especially in this particular area of Region 8, Humonhon, without the support of GSIS, yung sinabi kanina ni Ma'am Rosana na building a future-ready community will not be that possible because di po kaya ni DepEd lahat na ibigay. So with this, we are very thankful at sana po, kalimutan niyo na po yung iba, walang po yung Region 8. Kasi dito po sa Region 8, nasa Bukana po kami. Lalong-lalo na yung mga Samar Islands, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Catbalogan City. So, palagi pong dinadalo ng mga calamities, storms, typhoons. So, marami pong challenges. At with your support, of course, si GSIS, alam mo, ma'am, dapat lang talagang akyatin mo yung mga bundok. Kasi kahit saang lupalok, kahit saang lugar, nandoon si teacher na member ng GSIS. Correct. So kung saan si teacher, nandoon si GSIS. Kasi lahat po ng mga professionals, teacher lang po yung makikita sa kahit saang sulok na kahit saang isla ng buong Pilipinas. Si DPWH hindi po nakikita dito, pero si DepEd nandito po. At nandito po ngayon si GSIS. So sana po sa susunod na mga panahon, we are praying that GSIS will be given much graces so that you could extend much support to DepEd, particularly those schools na hard to reach, yung mga last mile schools na nangangailangan talaga ng tulong. Sa tulong po ninyo, maibsan po natin ang mga
problemang kinakaharap ng gobyerno dahil nakikita na din po ng mga kaibigan natin na talagang ang biyaya ng gobyerno ay napupunta talaga sa mga taong dapat na makinabang, lalong-lalo na dito sa komunidad. With that, thank you very much and God bless us all. Alright, so amad to, maupayan mensahe pa sa salamat ni Sir Edgar Tinasa. Saring pa niya, without the support of stakeholders, so ganhad to nala, dito humonhon GSIS, hindi po kaya ni DepEd ibigay. Salit sobran ira pasalamat kay may ibanan pulong pa niya, ito na mga problema nga inaatuba ang hiton aton na gobyerno. Ngan di na naman haliputay nga mensahe ni GSIS Vice President. Imagine talagang hina nga hi Sir Edgar VP pa han GSIS kinadto Humonhon Island. Siring niya ni GSIS Vice President Sanchez na tuod ang GSIS nga ang kada estudyante angay may patas nga akses sa teknolohiya. Bisan man kuno hain hira nga lugar. Salit presente hira. Siring niya dito Humonhon, darahini nga ira adapt a school program nga more than 10 years na ngayon nga iragin papatuman. Adi ang mensahe ni GSIS Vice President Sanchez. Let us give her a round of applause. Good morning po sa inyong lahat. Morning. Good morning, Dr. Lino. Dr. Lino. Ako, Sir Edgar. Dr. Jonathan Mirillo. Sir Mark Eman, Gutesi. Of course, Ma'am Yonsha Cantos. Our principal, si Ma'am Cora Duran. Ang ating school head, Sir Leo Bunales. Sir, Yes. good morning po. And ang ating PTA president. Magandang umaga po sa inyo. Morning. GSIS believes that every student deserves access to technology wherever they are. So that is why we are here today. It is our honor to join our team from GSIS headed by our branch manager from Tacloban, Ma'am Rosny. Of course, our CSA TRFE headed by Ma'am Leslie and the rest of the group. We are honored to formally turn over our donation to Humonhon National High School, of course, under our Adapt a School program. Matagal-tagal na rin po itong aming Adapt a School program. It's been running for more than 10 years. Okay? So, to support the school's digital learning initiatives and enhance classroom instruction, we are providing 6 units of laptops to assist your faculty and students in research and computer literacy, 4 smart TV units to facilitate interactive multimedia lessons in your classrooms. We hope these tools will bridge the digital gap and provide new opportunities for the learners of Humonhon. We are inspired by your commitment to education and are proud to be your partner in building a future-ready community. So, we're looking forward na magagamit ko po ng mabuting ating equipment na bibili today, and we hope you'll receive updates from you as you progress ang paggamit ng ating mga estudyante. So again, magandang umaga po sa inyong lahat. Alright, so amad to ang Vice President or GSIS VP nga Ma'am Sanchez. So more than 10 years na ngayon ini nga era adapt a school program. So inisyatibo ini hito na Department of Education ining adapt a school program under Republic Act 8225. So may da talaga hini balaod nga pinapahinunguran uyon hiton Adapt a School Act of 1998. So gintutugutan ngayon ito na Department of Education nga sumuludhin kasabutan nga dahin mga private nga sektor, mga organisasyon nga kumbaga magahatagin suporta nga dahiton mga pampubliko nga mga eskwelahan. So iton ginbubuhat naman hiton mga private nga mga like GSIS or pribado nga sektor.
pwede hira magdunar hin kagamitan pagpauswag hiton facility, ira nagre-rehab hira mga instructional materials, pag-modernize hiton teknolohiya para hiton edukasyon, parehon ginhatag na GSIS. May dalawat hira mga pribado nga partners nga nabulig hiton program, kaupay hini kay may dahira katungod hin 150% nga tax incentive. Base iton kantidad han ira suporta. Kumbaga iniibanan hira, so may danira tax incentive. So inihiya part inihiton corporate social responsibility kun CSR program iton GSIS ngan iton DepEd napili kun hino nga mga benepisyaryo adton ira tatagan ngan iton GSIS nagahinhin 400,000 per year. Para implement hining adapt a school program. So yan na naman an ira gintagan hinbulig adton Homonhon Island. So ito na Department of Education ito na napili. Baa kay sobrang pasalamat na sa ringhi Sir Abner anaton nakuhaan inihin impormasyon. Sobrang pasalamat han administrasyon han Homonhon National High School nga da naman GSIS kay gidakaini nga bulig nga mga kagamitan nga dahiton na pagpauswag hiton kalidad panutduan pag-aram para hin na moderno, imagine moderno nga teknolohiya. Asya na ba mad sa Sherlyn dito ha Metro Manila iton iyong mga ginpapan gamit iton kaparte iton instructional materials may da television, may TV, kung ano-ano pa, may mga gadget para lapag dugang hiton hibabruan hiton aton na mga kabataan. Bueno, 37 minutos na nakalabay alas 2. Adi na Ate Merns adton imo ginaabangan nga Infocentrum song. Pampagood vibes anay kita, Engineer Mark Kaladaw, patungga naton dida. Adiyan ginkomposo ni Ate Pen para hiton aton mga suki. Adang syahan nga clip hala. Ayan. Radio Pilipinas Borongan, Infocentrum Vibes. Tama! Tuwing alas 2 hanggang 3 ng hapon, good vibes lang habang tayo'y nagkakatipon. Balita at musika, swak sa araw. Sa DYES, tanggal ang pagod at antok. At Emirna at Kuya Eddie, silang habang nakangiti. Kuya Teo, todo suporta, ramdam ang saya sa programa. Mula Borongan hanggang Samar, Imo Sentrum ang tunay na star. Kahit saan ka man mapadpad, DYES ang Lala, laging sige Ate Merns. kagapay. Infocentrum, feel the sound. DYES all around. Balita at serbisyo para sa bayan. Kasama nyo araw-araw yung ayan. Infocentrum, feel alright. Good vibes morning hanggang night. Ang anersones kapit-bisig sa radyo nating astig. Ate Teresa Osita nandyan, Paps Kapasit Gio nakikisabayan, Gigi Park at Padi Daniel, solidly sila sa very loyal. Madi Ami at si Kael, Christina Odang never fail. At iba pang suki namin tunay, kasama namin araw-araw, yeah. One love, one sound, one station.
O, diba, Ate Merns? Nasayaw ko no hiraya na, Mad Shirley. Kasama nyo araw-araw yang ayan. Info Sentrum, feel alright. Good vibes Ayos. morning hanggang night. Mga lechon hits kapisig sa radyo nating astig. Okay. Thank you ha. Thank you hiton padayon nga pagtangkilik hiton mga programa no hiton DYES Radyo Pilipinas sa Borongan. Alright, so natin oras sa 41 minutos na nagkalabay alas 2. Hala daw aton anay basahon ading pasabot ano hiton hibakong Sea of Clouds kay buwas na daman ba kay pagdudumugon na damangad to ano aton la utruhon na visiting hours sa 4 AM tikang nga daini hiton ka alas 4 hiton nagkilip Monday to Sunday including holidays. Wow. So waray na pasusudlon after 4 PM ngan diri itutugutan ano adton overnight stays. So marainihan pasabot ano hiton City LGU yada man kadadaki ton yada man Shirley ano closed at 4 PM. May kasi iton iba nagpipirit pero yan naging bago na iton sumalakan na Kuya Mel. Pa-shout out ma'am sa mga kapatid ko sa Dolores nasa ringhi Erlinda Rivera. Iba ngayon ini kan manainda. Oo. Pero taga Dolores naman Erlinda Rivera lalo na ang kapatid kong bunso. Si Luis Pumida Bacolongan. Uy, Pumida. Hirot ka mo dida, God bless from Pasay City. Ato ngayon hi Ato Erlinda Rivera, Pasay City. Bueno kabarangay, para naman hiton aton mga local sa mga turista, ano, adigin andam, ginhimo daman ni Ate Pen, ano, nga kanta, para hiton aton sikat nga hibakong Sea of Clouds sa Nature Park. Take it away. Hala daw, pamatian natin Engineer Mark. Kung okay ba kanda Ate Merns, da maitiyading hibakong Sea of Clouds sa Nature Park nga aton ginhimo. Hala. Reggae naman. Iton beat. From the mountains high where the cool winds blow. Hibatang calling, let your spirit go. Hibatang kuno, di naluluwas. Wake up early round 4 in the morning light. Climb up the hills, feel the breeze so right in Barangay Hibaskong where the heavens unfold. Nature whispers stories that can't be told. Clouds like an ocean floating so free. Sunrise painting gold across the sea. Every step closer you feel brand new. Peace in the air, yeah, it's calling you. Leave your worries down below. Up here the only way is slow. Hebakong vibes, sea of clouds so high, touching the sky while the world pass by. Feel that rhythm, nature's own song. In this paradise where we belong. Hebakong vibes, let your soul be free. Mountain air and serenity. Come and witness, don't be late. This hidden gem now, open your gate. Sunrise, like a movie scene from the viewing deck. See the clouds rolling like Jah painting heaven with a gentle wind. Travel far or near, it's worth the ride. Find your calm with the earth as your guide. Echo vibes rising, people unite. Nature and culture shining so bright. Oh, feel the morning light. Everything gon' be alright. Hebakong vibes, sea of clouds so high, touching the sky while the world passed by. Feel that rhythm, nature's own song. In this paradise where we belong. Hebakong vibes, let your soul be free. Mountain air and serenity. Mark the moment, come alive. In Hebakong where dreams arise. Hey, oh.
nature healing every soul. From sunrise glow to sunset skies, Hebakong magic never dies. So pack your bags, don't hesitate. The mountain's calling, it's not too late. See you there where the clouds collide. Hebakong, feel the vibe. Alright, so iba naman Ate Merns, paibang beat, oo. Kaupay, sige halang para hadton, waray pa makakadto ha, barangay Hebakong. Dukla itong didakan da Ma'am Bacor, oo. Kaya nalaita Ma'am Bacor ka minutes, tikang San Gregorio, San Gregorio, ngan hipadapit hiton ubus, tapos sagka pera ka, siguro mga 5 minutes la, or 10 minutes. Ora nga ni pag 10 minutes, ngadto na barangay Hebakong. Sige, markahi adton isurat niyo nga 4 a.m. nga dala ka 4 p.m. And iba kasi nagpipirit mad sa Sherlyn. Sa barangay 47 minutos na nakalabay alas 2. Ala daw, adi naman nga kanan maupay da maining proyekto hiton Department of Interior and Local Government. Punduhin barati unta ini Barangay Development Program kun SBDP kay may dahini iginahatag iba-iba depende hiton hiton pagkikinahanglan asin an sinisiring project nga need-based depende hiton kakinahanglanon hiton usa naman nga barangay kay hankuan lain nakalabay nga Martes nagkamay-adahin inaugurasyon nga na turnover ceremony na proyekto nga renewable energy based electrification didala ini barangay Kamada Hamay Dolong. Ginpunduhan ini na Barangay Development Program o SBDP kanan fiscal year 2025 pa. So may dahini 50 nga solar powered street lights. Asya na inya na iton na igin uundong para pagtipid. Diri kita magginamit iton kuryente. So ini nang solar nga energy, solar powered street lights diri iya dideplete habang may adlaw. Oo. So ang kabugusan hini nga kantidad so by hini nga ato nakuha nga impormasyon DILG Eastern Samar ang 50 nga solar powered street lights kabugusan nga 2.5 million pesos. Yada hira Sir Jeremy Bagares, Engineer Bagares, ito naton OIC Provincial Director ito na DILG nga na mga local official na bungtuhan na may dolong, barangay officials, representante naman hadto nag-inspection adton DILG PDMU. So gintagan doon ni Sir Bagares yada nga naka-quote Engineer Jeremy Bagares nga dako an maibubulighan proyekto pagminus han gastos sa kuryente. Pagkamamahal na padaman kinahanglan na may data na mga alternatibo nga surok. Usa na ini iton solar nga energy. Kumbaga diri nala kita nga nagsisinandigan hiton power grid. So makakatipid an barangay kay kun iton ira kasi mga higamit hiton na barangay in dida man hiraman iton labi na iton lights hira iton na mabayad salit importante ang pag-ataman ba hiton nga solar powered street lights para ang sustainability nga mag-iha pagpulsan hin maiha hiton mga miyembro mga residente dida hiton barangay. Uy, kabarangay 10 minutos naman la ini ugsa mag-alas 3 next time tanala ating Merns an aton info centrum chat ha. Dayon na natatagang
Medyo kinakapos na kitahin na oras para hiton aton na yan na pagkarampang Friday edition hataramdan na Info Sentro. May dapakita 10 minutos pa ug sa mag-alas 3. Pero aton na iniyahatag para naman aton ikaduha nga segment aton news update. Maglilisan siya ani kami temporaryo. Salamat, damo nga salamat Mad Sherlyn, Ate Erlinda Rivera, Ma'am Rosita, maupay nga kilip, thank you for joining us. Sugad man hi Jen Golmatico, hi Aname Dunila Feniza, adto ha Kuwait, kinukumusta niya iton mga taga-barangay Mantang. Sugad man adin aton ka live stream from Pavia, Iloilo, kinukumusta niya hi Ate V Tolentino Gumban, kay taga Iloilo man hi Ate V. Randy Tejas, maupay nga kilip. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey Didiha Transmitter. Ngan syempre kabakyang naton ha Master Control Engineer Mark. Ate Pen Pumida ini. Sunod na nga simana kay Sabado naman buwas. Utro maupay nga kilip ngan God bless po ang aton nga tanan. Ikaw ako. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Mapay nga kilip ka barangay na aton na oras. May napakita 8 minutos pa ug sa mag-alas 3 para na aton na news update. Habalita lokal. Job fair ha Eastern Samar nag-abrihin mas haluag nga oportunidad. Siyam adton hired on the spot. Ang detalye adyan aton na report. Nagtalin siyam nga hired on the spot ang ginbuhat nga job fair ha Capitol Gym ha Borongan City nga ginorganisaran gobyerno probinsyal han Eastern Samar kaupod ng Department of Labor and Employment sugad nga bahin han selebrasyon han ika-124 nga Labor Day. Sobra 1,500 job vacancies ang gin-offer tikang ha 19 nga local employers nga upat nga overseas employers samtang 14 nga ahensyan gobyerno ang nakipartisipar ha aktibidad base maghatag mas damong oportunidad at trabaho para sa mga estihanon. Sumalakan Governor Ralph Vincent Ivardoni, importante ang sugad ng inisyatibo base mapahaluag ang tsansahan mga residente nga makabilinghin trabaho ngan maghamit ang ira mga abilidad. Nagpasalamat naman ang gobernador sa mga pribado nga kompanya, mga ahensyan gobyerno ngan hapeso han probinsya tungod han ira bulig nga pag-organisar han job fair. Tinambong liwat han aktibidad Hidoli Regional Director Attorney Dax Villaruel. Usahan mga na-hire dayon amo hi Kay Marie Obon, tikang habungtuan San Policarpo, nga nakarawat sugad nga salesperson hinasa nga real estate company nga nakabase ha Metro Manila. Sumalaha iya dako nga bulig ini nga trabaho para ha ira pamilya, labi na kay hiyaan ginlalauman nga masuporta ha ira katapos hinpera katuig nga waray trabaho. Kadungan han job fair ang pag-abrihan kadiwa ng Pangulo nga nagbaligahin mas barato nga agricultural nga processed products pati souvenir items tikang mga livelihood organizations nga ginbubuligan handoli. Antes han mahitabo ang linog, 8 aplikante ang hire han Exshore Homes Realty Incorporated como real estate agent salesperson samtang usan kinarawat han Emir Mineral Resources Corporation bisan pa waray hibarui atun iya posisyon. Samtang may da pa ibang aplikante nga ginkukumpleto ang ira mga requirements ngan ginalauman nga madudugangan pa numerohan mga ma-hire kung magpapadayon ang proseso bisan pahan pagkadilatar tungodhan linog nga nakaapekto ha aktibidad. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang hapan riyon nga balita, ang Department of Social Welfare and Development Field Office 8 nakiusa ha Iklip Caravan naghatag hinayuda pinansyal ha 84 nga former rebels sa probinsyahan Samar. Nakiisa adto na Department of Social Welfare and Development DSWD-8 haginbuhat nga Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon Iklip Caravan didainihan Abril 28 nga da 29 ha syudadhan Katbatan
Balogan, kaupod ang 8th Infantry Division, 801st Infantry Brigade, Provincial Government han Samar, ngan iba pang ahensyahan na gobyerno. Hasulod hinduha ka adlaw nga caravan, 84 nga anay rebelde ang nagkakarawat tag 3,000 pesos nga ayuda pinansyal, pinaagihan assistance to individuals in crisis situation kun AX nga umabot ini ha kabug-usan na 252,000 pesos. Labot-lahan ayuda pinansyal nagdumara liwat ang DSWD Angels in Red Vests hina profiling and validation para inihan na Sustainable Livelihood Program kon SLP nga naghatagin impormasyon mahitungod han mga programahan ahensya sugadhan SLP walang gutom program ngan iba pa nga sectoral programs. Hakabug-usan 152 nga benepisyaryo ang nagkakarawatin iba-iba nga serbisyo pinagyan Eclipse Caravan, lakip na medical check-up, civil registration, nga national ID registration nga iginhatag han magkaiba-iba nga ahensyan gobyerno. Ini nga inisyatiba, kabahin ini na padayon nga paningkamot han DSWD, hapag suporta han peace building, pinaagihan paghatag hindayon nga bulig nga oportunidad, base makabalik nga na makapadayon ang mga benepisyaryo ha ira komunidad. Oras nga 3 minutos pa ug sa mag-alas 3 adi naman na ato na balita ha tikang ha kauluhan. Bawat bayan makikinabang. Durungan ini nga iginalansad ha mga syudad dito ha Metro Manila. Han yana ini nga simana. Personal nga gin-atenderan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. adto na pagpatuman na bawat bayan makikinabang nga programa han administrasyon dida ini ha syudad na Muntinlupa, Las Piñas, Parañaque ngan Pasay City. Tikang ha Muntinlupa City umabot ha 1,900 nga benepisyaryo ang nakakarawatin na tag 10 kilos nga bugas. 2,500 naman ha Las Piñas, samtang 17,000 naman ang nakabinipisyo dito ha Pasay City. Lakiphan mga nakakarawat amo ang mga pedicab drivers, senior citizens, solo parents, street sweepers, nga iba pa nga low income earners sa kada syudad. Haylong naman han Presidential Scholars Program, 1,005 nga estudyante ha Pasay City ang nakakarawatin 20,000 pesos nga financial assistance, samtang 45 nga mga estudyante tikang ha Muntinlupa ang nakabinipisyo liwatan programa. Sumalaka na Presidente Marcos padayon adto na pamumuhunan han gobyerno base masiguro ang edukasyon han masunod nga henerasyon, labi na kay hiraan magiging masunod nga lideres ngan magdudumara han nasod. Kasumpay hini adi aton na pamatian ang kaparte han naging pahayag ni Presidente Marcos Jr. Retirable na kami mga nauna sa inyo. But I'm sure I'm very confident na sa inyo lahat that you will be a credit to your country, to your generation. And dapat mas magaling kayo sa amin. Hindi po pwedeng mas mababa ang galing ng mga sumusunod na henerasyon. Dapat pagaling ng pagaling. You have to be better than us. And that's the only way to do that, at least where you are now, is to get a good education. So take advantage, work hard, mag-aral kayo mabuti, come home with your diploma, use it to the best advantage that you can. And we will see that not only will you be helping yourself, not only will you be helping your community, you will be helping the entire country. So Amadto ka barangay ang naging mensahe hanaton na Pangulo Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ug amo ini ang kabug-usan ha aton news update at ipen pumida ini utro maupay nga kilop. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box?
There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ba? Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating. Ng ating walang gutom program. Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ng serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino. Ang direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Salamat, President. Salamat. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years.